itong food for soul. Food for soul is like similar to words to live by, mga reminders sa everyday na ganap ng pamumuhay natin, mga sinusunod natin tong mga panuntunan na malaki ang naitutulong sa pag-angat ng ating spirituality. Such an example, when we do good deeds to other people, we don't expect the same person to do it back for you. It is our choice. It is your choice. Or we don't expect any reward at all. Siguro, yung tinulungan natin, saying thank you or appreciating it, yun lang. Pero no reward, no material things. At saka yung pagbalik, tumulong tayo, may nagbabalik na iba, hindi yung the same person. At usually, kung maganda yung intention mo talaga, minsan bumabalik sa'yo kaagad yon, minsan triple pa ang blessing na ibinabalik sa'yo. Hindi tayo nanunumbat ng itinulong natin. Kasi lalo na, hindi naman sinabi sa'yo na i-shout out mo siya. Tapos ngayon, ini-expect mo parang susumbat mo yon. Hindi naman sinabi di ba? Basta hindi, you chose to do it, kaya you don't expect anything. Kasi may mga tao din na hindi sila marunong mag-appreciate. Hayaan mo na lang yon, basta si Lord na lang ang bahala sa'yo. Many times, it turns out badly. There is a saying, walang magandang ginawa ang laging mayroong kaparusahan. Madalas, kung sino pa yung mga tumutulong, yung pa ang, at the end, sila pa ang nagiging kontrabida, sila pa ang sinisiraan. Maraming beses na nangyayari yung ganyan. Minsan nga, nagkakaroon pa ng yung very hostile. Kung sino pa yung tumulong, sila pa ang laging kontrabida, yung sinisiraan. Pero alam nyo, si Lord is watching us. Lord can read and hear what's in our mind and heart. Kaya kahit man magtagumpay tayo sa mga tao, sa harap ng mga tao, pero sa Panginoon, nakikita niya. This one, our sins are most easily remembered than our good deeds. Hindi ba madalas nangyayari ito? Mas nakikita nila yung pagkakamali mo kung meron man kaysa yung sa maganda mong ginawa. Hindi nila nakikita yung noong panahon na nagkaroon sila ng problema, bigla kang dumating, tulungan sila, yung effort and time mo para tulungan sila. Ngayon, parang hindi nila yung nakikita. Ang nakikita kaagad sa'yo ay yung mali mo. Minsan nga hindi mo pagkakamali dahil sa ego ng isang tao, yung pride, na ayaw nilang tanggapin na nagkamali sila. Ibabalik pa sa'yo at sisiraan ka pa nila. Ganon ang nangyayari ngayon madalas. Yung tumulong ka na nga, nag-exert ka ng effort and time para tulungan, lumapit sa'yo, tinulungan mo kaagad. Pagkatapos ngayon, meron silang something na ginawa, tapos nung kinonfront mo sila, parang ibinalik pa sa'yo na ikaw ang may kasalanan at siniraan ka pa. Sa palagay nyo ba, tama yon? Sa palagay nyo ba, tama yung sisiraan mo pa yung gumawa ng tulong sa'yo? Minsan, sabi nga ng Panginoon, let God to handle it. Kaya minsan, may karman dumarating sa mga buhay ng mga taong ganyan. Yung ba mga pasakit na hindi nila inaasahan, bakit ganito, nagkaganito ang buhay ko, ay ganon. Kasi hindi nila iniisip yung ginawa nilang hindi tama sa kapwa. Yung tinulungan mo na nga, sinisiraan ka pa. Maraming ganyan ngayon sa mundo Yung kasing mga ego, ayaw nila, walang humility. Imbis na humingi ng tawa dahil siyang nagkamali, sisiraan ka pa. Sisiraan ka pa. Sa palagay ba niya, may maganda siyang ginawa nung siniraan niya yung tao? Hindi nga kapatol-patol pero kailangan, papatulan mo para matuto. Hindi, wag mo nang patulan, no, mali.
Kailangan patulan mo para ipaliwanag mo na mali yung ginawa niya. Kasi kung hindi natin yan, kung i-ignorin lang natin, darami yung katulad niya, di ba? Tinulungan mo na nga. Tapos bandang huli, siya rin ang may kasalanan, pero ikaw pa sinisira sa tao. Alam nyo, ang Panginoon, God is watching all of us. He can read, He can see, and He listen to what is our intention. Makalusot man tayo sa tao, sa Kanya hindi tayo makakalusot. Here is another one. In conflict resolution, we listen to both parties to be cleared of any issue or issues. Ang ibig sabihin nito, kung merong conflict or awayan or misunderstanding, dapat pinakikinggan natin yung parehong taong involved. Hindi lang tayo nakikinig sa sinabi ng isang tao. Kasi hindi tayo nakakatulong sa society. Parang nagiging accessory tayo nung kung anumang problema or issue meron sila. Kaya dapat at nagiging unfair naman doon sa isa dahil hindi natin pinakikinggan ang kanilang hinanaing o kung anuman. Kaya para makatulong tayo sa society, lalo na sa social media, dapat kung merong mga konting misunderstanding, dapat pareho natin pinakikinggan. Hindi porki kaibigan natin, hindi porki kagrupo natin, maaayon na tayo. Mali yun. Kasi you are tolerating that person. Hindi mo naman alam kung tama yung sinabi niya, di ba? Another thing, nagiging very unfair doon naman sa isa, di ba? Kaya, to be fair, yung equality na tinatawag, no favoritism at all, kailangan maging fair tayo, maging neutral tayo. Pakinggan natin ang parehong bibig, hindi lang isa. Kasi, minsan nagugulat ka na lang, dati maganda yung kung magkausap kayo. The following day, parang hindi ka na nakakausap. Something is wrong with that, di ba? Ano kaya nangyari? Dati naman, kinakausap ako. So, nagugulat ka na lang. So, dapat, to be neutral, kailangan pakinggan natin yung dalawang panig. Yun lang. Thank you very much to my beloved subscribers, old and new. Thank you sa full support nyo sa channel na ito. Sana meron kayong natutunan sa mga words to live by. And see you. Kapit lang tayo sa Panginoon. God bless us all. Thank you very much.